Magandang umagang, tanghaling, hapong, hating gabing madaling araw sa inyong lahat. You're here with me, Alex Corner, and welcome to the Trading Comedy, and welcome to part 2 of this Heaven and Hell series. So kung tingin nyo hindi nga compatible yung mga in-explain ko sa part 1, this is why you're probably here. So explain ko na kung paano ko ini-interpret tong template na ginawa ko. How it can help your trades, paano kayo mas magiging disciplined na trader. Well, kung gumana siya sa iba, so probably gagana rin sa inyo. So, let's get to it. So, this is my setup. So, this is the summary kung ano yung mga kailangan yung indicators. There! My Heaven and Hell. Actually, yung Heaven and Hell galing sa itsura ng Donchan channel, kaya yun na yung naisip kong name. So, it's basically a Donchan channel and an EMA with an RSI 30 that I picked up from SpyFrat for parabolic monitoring and moving average from ZFT for trend monitoring. And yeah, I integrated my Divine Comedy here. So if you haven't watched the video, yeah, it's basically my own take for risk management. So it's also adaptive to your trading profile. So if you're a short-term trader like me, you're gonna use these parameters. But if you want to adjust according to your needs, there's a formula here below, yung naka-asterisk. So, yan yung in-apply kong formula for the long term. So, later on, I'm gonna show you guys kung paano siya i-interpret using these two parameters. So, yeah, let's go to the chart. So, yun. Here is the first chart that I'm gonna show to you guys. This is ISM. So, medyo same lang sa part 1. Medyo dinemonstrate ko na sa inyo kung ano yung itsura if you're gonna interpret this using Bebemon and ZFT. Pero for this one, irerekta na natin sa aking template. So here's Heaven and Hell. So wag kayong mawindang muna. Wow, ang daming indicators na kalito. Wait lang, i-hide natin. Isa-isahin natin. Para hindi kayo malito, di ba? Mamaya ka na RSI. So yeah, this is the Donchan channel, guys. So this is where I got the term Heaven and Hell. As you can see from this envelope, para ka nga tumitingin sa Heaven and Hell. Where this top upper band, we call this the upper band, is your heaven. And this bottom band, lower band, is your hell. Yeah, this is your hell. And the middle band is like your earth. Parang ganun. So, doon ko napulot yung name na Heaven and Hell. So these two bands are very helpful in your trades because these can act as your psychological resistance and your psychological support. So sana nasundan nyo yun. Sige, ulitin natin. This is a psychological resistance and this can be your psychological support. So yun. This is how you interpret the Donchan channel. But I'm gonna put some videos below the video if you want to learn more about this. Kasi yung usual rule for this channel, if this serves as an entry point if you want to enter or exit a trade. So usually, since di naman uso shorting dito sa Philippine stock market, so explain ko na lang yung kung saan pwede mag-enter. Kung paano niyo to gagawin as a signal for entering. So usual rule pag Donchan channel, if you want to enter, kunwari wala pa yung mga EMA, mamaya pupuntahan natin yan. As long as candle touches the upper band, that's a signal to enter. Ganun yung usual rule. And in some videos about Donchan channel, they usually include an average true range, yung ATR. But in my humble opinion, I don't think we need it for this template kasi dagdag pampalito lang siya. And you guys might misinterpret it for another information for price action. So, baka malito lang kayo. So, para lang makita nyo kung ano siya. On ko nga yung RSI. Para magets nyo kung bakit siya nakakalito. Labas natin siya. Ayan, ATR. Ayan, Kasi itong ATR, guys, this just measures volatility. So, baka pag inisip nyo pababa to, iniisip nyo na pababa tong price action. No, it's not really like that. At ginagamit lang to mostly for like planning your cut loss. Pero yun nga, hindi ko na siya kailangan. So, hindi ko na lang siya sinasali. Yan lang. So, gusto ko lang siya i-explain.
So yeah, let's get to it. So yun pala, hindi ko na-explain kung ano use ng middle band sa Donchan channel. Actually, useless siya pag ito lang gagamitin nyo. That's why I incorporated an EMA. So that will be your default entry if you want to buy shares. Want to enter a trade. Ayun o, boom. So yan, example na yan. Tapos ito rin pala mga fake concepts lang na naisip ko. So kung naalala niyo yung intro slide ko na mayroong fake Darvas box, pwede na rin siya i-apply dito. So you can like draw boxes. Ayun na, pwede ka mag-drawing dito, kunwari. Ay, range to. So pag nag-break tong box, pwede akong bumili. Pwede rin ganun, guys. Actually, pag tinignan natin yung present chart, actually, it's a potential potential na umakyat. Pero dito sa price na to, bumagsak siya. So mamaya i-explain ko. Actually, I played with this stock. So mamaya papakita ko sa inyo how I entered and how I plan. So yan, pansin nyo, yan, may pattern nga siya. So, yan yun, fake Darvas box na sinasabi ko. And this is an EMA 5 pala ulit. Balik na tayo sa EMA, sorry. Yan. Ito yung magiging signal nyo if you want to enter a trade. Usually, if the EMA crosses the middle band of the Donchan channel, that's where you enter. So, kung pansin nyo sa chart, ayun o, madalas tumataas. Ayun o, you can enter here. Cross pa lang. Or actually, if we compare it to Bebemon, saan yung Bebemon setup niya, ano? Ay, tama ba yung napindot ko? Sorry, wait lang. Ayan, o. Yan, ito actually dito pwede pumasok yung kay Spyfrat. Usually ginagawa nga yan, yun nga, nagdodraw siya ng parang box. Tapos pwede dyan siya pumasok. Pero pag Heaven and Hell gamit nyo, you can actually enter earlier. So, let me show you guys. Pero high risk nga lang. Ayan. Ito naman, sa template ko, you can actually enter here. Kahit hindi pa nangyayari to. Kunwari, hindi yo alam yung part na yan. Pwede na kayo dito pumasok. Kasi above na siya ng EMA. So, that could be another signal for you to enter. But then again, guys, you really have to observe the price action. You have to observe the candles kung worth it ba talaga pumasok. So, yun lang. Ano lang, babala. Okay, basta-basta pasok ng pasok. Ayun, saka actually ito. Kung takot pa kayo pumasok dito, pwede na dito sa cross mismo. Para sigurista lang. Diba guys? Ang galing, no? Tapos magkano pwede nyo kitahin dito. Tapos yun nga pala, I also have an EMA, an moving average. Yung pinulot ko lang kay ZFT. So, it's an MA20. Just to monitor the trend, pero wala naman talaga siyang use. Para lang kung gusto nyo malaman kung ano yung trend ng current stock. Pero yun, minsan binabangga ko rin siya sa ZFT para lang makita ko kung ano talaga yung trend niya. So, AOTS pala, ganun. Pero comfortable na ako dito. Tapos yun, yung RSI 13 is Spyfrat that I use for parabolic monitoring. Ayan o. Pag overbought na siya, ayan. Tapos pwede rin signal ko siya for exit. Kunwari bumaba na siya to below 80, doon na ako bebenta. Or pwede rin yung magiging exit strategy niyo for this stock. Pwedeng dito kayo mag-exit pag nag-cross naman pababa yung EMA to the middle band. O, diba? Saya. So, let's see kung magkano yung pwede nyung kitain. Compare natin. So, kung ginagamit mo yung Bebemon ni Spyfrat, siguro dito kayo papasok. Ayan, mga 98% yung kita nyo. Pero pag ginamit natin yung template ko, ayan. Kunwari dito tayo. Yung pinaka high risk na entry. Kahit di pa siya nagko-cross sa middle band ng Donchan channel. Tingnan natin kung magkano pwede yung kitain. Oh guys, so 185%. Di ba not bad na yun? Saya. So that's why gustong-gusto ko na tong template na ginawa ko. At yun nga, advantage din nito, mas nagiging disiplinado kayo sa trades nyo. Because the Donchan channel will like give you the control. Parang siya na magbibigay sa inyo ng range. Hindi nyo na kailangan manghula kung hanggang saan ba dapat kayo titingin ng range ng presyo. Kasi nga parang pinaplot na niya para sa inyo. So yun yan, nakikita nyo. So how did I plan my trade? So let me explain. Let me just open my journal kasi nakalimutan ko na kung saan ako pumasok nun. Let's see lang ha. Okay. So I actually entered at around 6.32. Hanapin natin yun. Kailan ako nag-enter at January 11. So, yan, dito ako pumasok. So, lagay tayo ng line. So, I'm now demonstrating how I apply Divine Comedy for this stock. Yan, 6.32 kunwari. Dito ako pumasok. Sige, dyan na lang. Ang gulo. Sorry, wait lang. Bilisan natin ang konti. 6.32. Yan, so that's my Earth. So, yan, parang kina-crash course ko na rin kayo sa Divine Comedy ko.
So, how do I plan this? Actually, helpful yung heaven and hell for sideways and downtrend stocks. Kasi may makikita ka ng past price. So, kung napapansin nyo nga, sa last explanation ko, psychological resistance at support to. So, pwede nyo na itong gawing basis nyo for your cut loss and your, profit stops. Sorry, nawawala ako. So, yan, pwede dito na lang, oh. Dito yung pinaka malalaan yung, malalaan yung cut loss, oh. Kasi ito na yung binigay ng Donchan Channel. So, kung sobra naman mababa, they adjust, you just measure kung gaano kalaki yan. O, diba, putek, negative 8%. Let's stick to my normal rule. Mga lang, yan, 3%. So, pwede nyo gawing basis yung mga previous candles. Doon kayo cut loss. Ayan, usog nyo na lang. O, diba, mas less masakit siya. So, ayun, pwedeng ganyan. Tapos, gusto mag-take ng profits. Tignan nyo tong, ito, yung mga band dito. Measure nyo na lang. Tapos, kung tingin yung masaya kayo dun sa makukuha nyo, by all means, go. So, measure natin. Kunwari dito, masaya na ba kayo sa 7%? O masaya na ba kayo sa 10%? O mas masaya kayo, syempre, pag mas malaki, 36%. So, ito yung magiging pwedeng potential income ni ISM. At pansin nyo nga, pag nag-fake Darvas tayo, ayun nga, sumisikip siya, oh. Same siya dito sa previous, ayun, oh, pag inaral nyo. So, ibig sabihin, posible siya mangyari. But in this case, hindi siya nangyari sa plano ko. So, medyo nagkatak na paaga yung cut ko. Because I also use this template for monitoring short-term din. So, useful siya pag intraday. Nag-intraday yata ako dito sa ISM nung Friday. Tinignan ko yung movement niya. Yung nangyari kasi mga brad, naging super strict ako. Kasi ngayon naging strict na ako sa mga cut loss ko. Sobrang tight na. As in 6.30 dapat alis na ako. Nangyari tong movement na to. Kaya ako napabenta. Nangyari tong movement na to. So, syempre, panic ako. Nagbenta na ako. Ayun, bumaba pa nga as low as 6.22. Pero dito pa lang nag-exit na ako at 6.28. Tapos yung pala pullback lang pataas. But anyway, wala eh. Hindi na yung plano ko. So, gusto niyo makita yung I'll show you guys my port snap. Hindi pala port snap, sorry. Yung ko sa journal ko. Ayan, oh. Tingnan nyo guys, so gaano ako naging mahigpit sa cut loss ko. Ayan. At least hindi siya masakit. Kaya nasabi ko sa inyo, mas naging disiplinado ako pag ginagamit ko to. So, ignore nyo na lang yung ginawa ko noong January 11. Medyo katangahan to eh. I mean yung January 14. Lahat gagawin ko dito, mag-a-adapt ako eh. Bigla ko napansin kay Cole na sell pala yung ginawa ko. So, medyo tanga lang on my part. So, yeah. Pero, yan na yun. I lost only negative 1%. Yun na masakit yun. So, yun. Ganun lang ako mag-plot ng mga trade ko. So, let's move on to the next chart. So, yun. Dito naman tayo sa favorite play of the week ko. So, this is a real trade that I made. So, this is CHP. So, before we move on kung paano ko tinake profit yun dito, let's simulate how I plan this. So, saan ba ako pumasok? Let me see the journal. I went in between 2.06 and 2.13. So, my average would be around 2.10. Sabihin na lang natin. Doon ako pumasok before this move happened. So, it happened around here. Sige, 16. Yan, dyan ako pumasok. So, Divine Comedy ulit, guys. I call this my Earth. Tapos, yung mga potential cut loss ko, I just look at previous candles. Or minsan, shortcut ko na. Rekta na ako sa Inferno. Sa Divine Comedy term. Ayan, level 2, cut loss agad. Para mabilis. Tapos yan, minimeasure ko lang. Kunwari, hanggang dyan bumaba. Actually, masakit nga yung 10%. So, pag ganyan nakikita ko, I just readjust. Siguro hindi na masakit yung dos. Sige, dos na lang natin. Ayan. Yan yung naging cut loss ko. Tapos, direkta na natin sa yung naging plano ko talaga. Actually, I plan to exit here sa 2.4. Tama ba? Yeah. Because of what I saw here. So, ito yung naging profit stop ko. Yan, 2.40 na lang. Ayan. Ginambol ko kahit 2.39 yung pinapakita dito. Lo and behold, yan, nangyari nga, oh. Gumana yung plano ko, guys. So, kung nakita niyo yun sa Instagrams din, yan. Shinare ko din to, eh.
So, naging discretion nila lang kung sinundan nyo. O, tinan mo, 14.4%. So, actually, guys, nag-ano pa ako dito. Gumawa pa ako ng conservative gain. So, this is my paradiso, itong blue line. Actually, nag-tranche sell na ako dito pa lang din. Para lang sure. Kasi sayang, ayan o. Dito ako nag-tranche sell. Around here. 2.20. Because of this previous psychological resistance that I saw here. O yun. So, helpful din siya. Kahit di ka na tumingin ng malayo sa chart, pag nakakita na kayo ng ganito, pwede niyong gawing basis din to for profit taking. At sobrang ganda pag ito yung naging profit take nyo. Pag dito kayo pumasok pag dito pa lang pumasok kayo at 1.8, malaki na yan. Ayan o. Boom! 22%. Diba? Mga hindi yung nakikita o. Lahat na nakalitaw. Tapos magninisi na kayo. Bakit hindi ako pumasok dito? Nag-cross. Yan yung mga ganyan na bagay nakikita nyo na. So, yun lang. So, share ko na rin yung journal snap ko ng CHP para makita nyo naman kung magkano yung na-earn ko. By just using this template. O, diba guys? Not bad o. Takte of halos 4K. Halos 10% which is in my profit-taking threshold. O yan. So, dyan ako bumili. And after 2 days, wala! Nasundan ko yung plano ko. Congrats sa akin. O, diba? Sabi sa inyo guys, madali lang to gamitin. So, yan. That's my quick breakdown of CHP. And last chart na tayo before I turn this over to my special guests mamaya. Makikita nyo. So, yun nga po, no? So, here's another chart. So, what if you're a long-term investor? Ayan, pwede nyo rin gamitin tong heaven and hell ko. So, what I'm using is another parameters yung sinuko sa previous slide. Yung MA100, EMA25, saka doon channel na length niya ay 50. So, how do you plan this? So, kunwari gusto nyo ngayon pumasok dito. Well, yung na-explain ko nga last time, these two bands can serve as your psychological resistance and support. So, following that rule, mamaya na yung entry, flat na natin. Ito yung pwede niya maging cut loss. Itong band na yan. Tapos pwede rin, ito na yung magiging, ano nyo? Ano ba? Magiging profit stop mo. Dito. Ang dali na mag-plot, di ba? Parang wala pang 1 minute tapos na kayo magplano. Problema na lang kung kaya niyong panindigan. So, kunwari gusto niyo dito pumasok, ayan. Tak. Long-term investor ka. So, makita kung gaano kalaki to. Siyempre, since long-term investor ka. Boog, 23% in 1 month. Or, eto dito, pwede rin dito kung greedy ka. Basta pagpalayo ng palayo, guys, yung tinitignan yung past prices, expect na mas matagal nyo siyang hahawakan. So, ganun yung mantra ko. So, compare natin sa short-term version. Ayoko ng long-term, mainipin ako eh. Balik natin dito sa default ko. Ayan o, pag itong kasi mas malinaw guys o. Pwede dito pa lang o. Kunwari, sa 31.30. Ayun, nag-exit ka na agad dito. 32, ilang linggo lang yan, baka abutin niya. Or abot dito, or dyan, di ba? So yan, gets yun na. So kayo na bahala kung saan kayo mas comfortable, kung anong gusto yung template, ang gusto yung parameters na pwedeng gamitin. And I'm gonna turn this presentation over to Rick and Morty since na-try na rin nila tong template na to. So, antayin yung explanation nila at sana ma-convince kayo na gamitin nyo na rin to para hindi na maging miserable buhay nyo. So, yun. Take it away, Rick and Morty. So, magandang hapong umagang gabi sa inyo lahat. Ako si Rick. So, tinawag ako ni Alex Corner para kailangan daw niya ng testimonial. Gumagana ba tong template? Gumagana naman siya. Utot mo, Rick! Natalo ka rin dyan eh. Ba't yan yung example mo? Tangina mo, titigilan mo ko. I-explain ko nga eh. So, ito yung naging plano ko ngayong linggo. Hindi pala ngayong linggo, nung last week. Kasi mga brad, yung nangyari sa amin ni Morty. Pakyo ka, Rick. Binitaw mo sa akin yung ex ko. Pakyo ka rin, Morty. Gumawak ka na naman kay ex. Sabi ko nga, bitawan mo. Nawalan ka rin ng kita, ulul. So anyway, ito yung tinano namin ni Morty nung nakaraan. So ayan, ito yung chart. Ito na yun. So nakita nyo, ayan na plano namin. Gamit nung template ni paring Alex Corner. Kaso nung nangyari nung ginawa namin itong plano na to, hindi pala naggumana. So bakit ko sinasabi to? Ayan o.
Nasaan yung kandila na yun, tangina. Itong kandila na to, itong kupal na pulang to. Yun, nawalan kami dyan ng kita. Pero hindi kami sumuko. Ay hindi, si Morty pala umalis. Kasi ayaw na niya ako samahan dito sa stock na to. So bali, ito pala yun na plano kong chart. Pumasok ako nung January 11. Yan yung nagdos bigla yung data. Tapos gumawa ulit ang bagong plano. So ito yung ginamit ni gamit ko yung template ni Alex Corner, yung Heaven and Hell. So napansin ko ang dali niyang gamitin. Napaplat ko yung kailangan ko. Tulad nito, itong unang cut loss ko, yun agad binaplat ko. So ilalagyan ko ng parang ruler para makita nyo kung saan galing. Anong bahisahin ko dyan? Itong kandila na to nung January 7, ayan, ginawa kong unang stop loss yan. Ayan, kita nyo, negative 2% na lang. Tapos ito na sa baba, kung ano man naging closing nitong huling kandila, ayan, pinat ko na lang dyan. So, wait lang, lalagyan natin ng ayan. So, nakita nyo, na lang. Diba to? 1.9. Oh, ayan, 1.9 to 1.96. Yun, magiging cut loss ko. Tapos, itong ko, so, yan, bali pumasok po ako sa DOS. Tapos mga after ng isang linggo, titignan ko ano mangyayari. Tapos yan yung naging basehan ko po dito sa sa profit take ko dito sa levels na to, itong channel na to dito, yung upper band. Ito tawag ko dito yung unang psychological resistance. So bali niyan, naglagay ako linya dyan. Ayan, yan yung una ko. Tapos yung pangalawa, ito. Ayan yung nangyari. So, ito na yung magiging levels. So, tingnan natin kung ano yung nangyari nung nakaraan. Usap natin yung chart. So, ito na yun. O yan, putang ina. Puta, tumaas nung kasunod na araw. Tapos, yung next, nung Monday. Ayan, puta, malapit na. Tatama na siya dito sa 6% ko. Tapos, ayan na. Bumenta na ako. Putang ina, ayan, boom. 6%. Sa halos 6% nakita. Mamaya sa journal ko, compute ko para makita nyo magkano kinita ko. So, bale, pumasok ang 50,000. Ayan, basta 50,000 pesos worth of shares. Makikita nyo mamaya sa journal. So, ayan. Tapos, ayan. Ito na yung next ko. Tingnan ko, tatama dyan. Ayan, putang ina bagsak. So, baka hawakan ko na. Or, or bebenta ko siguro. Pero, sige, puntahan na natin yung computation ko para dito. So, bale, ito yung journal na ginawa namin ni Morty. So, ito yung nangyari sa amin nung bagong taon, after New Year. So, hindi na panapanood yung nangyari sa amin sa The Trading Comedy. Ayun, pwede yung panuorin yun. So, bale, ito yung nawala sa amin. Halos negative 4%. Pero yun, gusto ko bumawi. Iniwan na ako ni Morty kasi tangina niya. So, ito yung pinasok ko. Halos 50,000 worth of shares. Tapos ito yung nangyari. So noong 14, binenta ko kalahati sa 2.13 kasi nandun yun sa plano ko na nilagay. So yan, umita akong ganyan. Laki ng kinita ko kahit papano. At dahil advance ako mag-isip, naglagay na rin ako dito. 2.32. Tangina Morty, bakit ka nag-PM sa akin? Wait lang. So ito, ayan. So puta, nasa na ako. Ayun. So, dahil nga advance ako mag-isip, ayan, ito yung nilagay kong presyo. Kaso, pag tinignan ko yung chart na yun ni Baita, ayan puta, hindi siya umabot dun sa gusto kong price. So, parang naging next, parang support niya naging 2.220. Ayan, 2.20. Siguro yan na lang, siguro yung next ko para sa sunod na araw na trade. So, tinan natin kung inano ko to. Balitan ko to. So yan, laki putang ina, laki dapat kikitain ko, pero puta, nainit na ako siguro. 2.20 na lang lagay ko. Yan, puta, goods na yan. So, bali yung overall na gain ko. Yan, pwede na yan. Halos 2.5, goods na yan. So yan, balik natin kay Alex Corner. Since na-prove ko na gumagana naman template niya. So, balik na natin sa kanya yung presentation na to kasi putang inalasing na ako. Gusto ko na matulog. Yeah. Yun, so, arigato kamsahamnida Rick and Morty for that quick explanation and demonstration of my template. So, sila yung living testimonial ko. Kaya, nakaka-convince ako na itutuloy ko lang tong setup ko sa mga trades ko. And if you think
nakatulong sa inyo tong video na to, please don't be shy to share it. So, hindi ko naman pinagdadamutan kung tong na-discover ko. So, if you think it works for you, please hit that like. Subscribe to my YouTube channel if you don't want to miss out on my next videos. And yeah, I also have a bonus for you guys. So, I'm just gonna open this Discord server for 48 hours. Yeah, you heard it right. I'm reopening this Discord channel. So, ayan o, ang dami na namin, no? Nag-post ako nung nakaraan. We're like 40 na. So, I'm reopening the gates of hell. So, sana kasali kayo dito. So, huwag kayo mag-alala. Walang hype-hype dito. So, yun, nakita nyo. Puro daldalan lang sa trading classroom. Tapos, nandito na rin lahat ng mga references na kailangan yung balikan. That is exclusive to this server only. So, kaya nga, may time limit lang. 48 hours to join this server. Sa mga gusto pang matuto. Ayun, may pag-games pa ako. Saan kayo nakakita ng trader na nagpapag-games pa sa ganitong ano? Actually, nag-enjoy din sila. And may music center pa, oh. Kantahan ko pa kayo dito. Kasi musikero din naman ako. So, why not create a separate category for this server, diba? So, ayan, oh. Nag-usapan lang kami about chart. Hindi kami nang-hype. Ayan. Ginagamit lang namin yung template ko. Actually, meron na nga akong isang ano dito, oh. Isang testimonial, oh. Nakatulong sa kanya, oh. So far, so good daw, diba? Maxis yung ginamit niya, oh. Kumita siya. Ginamit yung template ko. Diba? Ayos. Tapos, nagbibigay-bigay din ako ng sarili kong opinion. Pero hindi naman optional. Hindi naman required na sundan nyo. Nasa inyo pa rin yun. Ayun, no, mas may na-inspire pa. Di ba? Saya. So, sana makasali kayo dito sa Discord channel ako, sa server ko. Nope. I see you guys here. Mas maging active ako dito. Though active pa rin ako sa ibang social media, but I'm more active here. So, yun lang guys. So, I hope makita ko kayo dito sa Discord server ko. And before anything else, before I close the video, I'd like to give you guys something as a souvenir. Para na rin sa mga nahiya pa sumali sa Discord server ko. Para sa mga taong hindi umabot. Okay lang yan, guys. I got you covered. Yeah. See? See that? That's a cheat sheet, guys. So, everything you need to know about my template, it's gonna be here. It's everything. Ayan, oh, boom. As in, everything. So, yan. You're gonna see everything here. So, kayo na bahala mag-dissect at i-apply itong mga pinagsasabi ko sa mga trades nyo. And I'm gonna post a link below this video for those who want a copy and a quick review. So, ito na siguro yung pamasko ko. Advance pamasko ko sa inyo. Kahit alam kong malayo pa Pasko. At sana, ma-apply nyo to sa totoong trades at kumita kayo at maging milyonaryo tayong lahat para power! So, yan. So, this has been Alex Corner and thank you so much for listening and I'll see you on my next trades. Babush!